may galit sa amin, may gusto kaming tagain, totoo 'yun, totoo. Meron that sa time na pumasok kami sa compound, sabi hindi na kayo makakalabas ng buhay dito. Time na binunutan na kami ng kutsilyo, talaga nagtawag ng buong kamag-anak. Yung pala, wala kaming ka-idea-idea, yung buong barangay, sila pala magkakamag-anak. Marami rin ako na-experience na talagang mga kinukuha ko, hinahatakan ko ng sasakyan o ng motor, is talagang umiiyak kasi yung iba gamit nila sa Grab, talagang umiiyak talaga sila. Meron diyan, karamihan sa mga kliyente, intentional na kumukuha ng motor o ng kotse na talagang intention na nilang hindi bayaran kasi yun yung mga may idea na. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, magandang araw sa lahat, sa off the record at sa mga staff na bumubuo at sa mga subscriber. Ako nga pala si Denver, isa akong repossessor ng auto, sasakyan, kotse, motorsiklo at saka sa mga housing loan, no? Gusto ko sana magbahagi ng kwento para sa mga kliyente upang malaman nila kung ano yung mga legal na hakbang at kung ano yung kanilang mga dapat na iwasan para mapanatili ang kanilang karapatan o yung rights. Pero disclaimer lang muna, no, bago natin umpisahan yung topic, no, gusto ko sana sabihin sa lahat na ang lahat ng bangko at lahat ng financing institution o financing company na nagpapautang ng mga sasakyan ay mahigpit na sumusunod sa standard operating procedure ng BSP at sumusunod sila sa Fair Collection Act. At hindi nila kami kailanman tinuruan na mangharas ng mga kliyente at gumamit ng mga mapanirang pananalita upang bumaba ang moral ng mga kliyente. Ngayon, nagsimula kasi ako before the pandemic. Actually, before the pandemic, medyo mild lang ang aming repossession. Ano nga ba yung repossession? Ang repossession, ito yung proseso ng paghatak ng property, sasakyan, motor o bahay na naayon sa kontrata kung ang isang hulugan na property ay hindi na nabayaran. So may mga proseso kasi tayong sinusunod. Unang-una sa lahat, syempre, kapag ang isang kliyente, meron kasi siyang nahahati sa dalawa eh. Kapag hindi na nakabayad ang kliyente, normal na tatawagan siya ng mga third-party collection agent. Ako po ay hindi direct hire ng bangko, kundi ako po ay isang collection agent o third party na hinire ng third party collection agency. Uulitin ko, hindi ako direct hire ng bangko. Ang prosesong ginagawa namin kapag 1 to 30 days pa lang na hindi nakakabayad si kliyente, tumatawag kami at nagpapadala ng text, i-remind, payment reminder lang. So kapag hindi pa rin siya nakakomply at tumalon na sa 31 days up to 60 days, ito na yung tinatawag na medyo yellow warning na kung saan pupuntahan ka na sa bahay at aalamin kung ano status ng sasakyan at unang-una ng motor o ng bahay kung bakit hindi na nakakabayad. So, pang 60 days doon na namin aalamin kung nawalan ba ng trabaho o negosyo yung kliyente kung bakit hindi na patuloy na nababayaran. At sa 61 days and up to 90 days, ito na yung tinatawag na 3 months. That's the time na iproproseso na namin yung paghahatak ng property. Ngayon, nahahati din siya sa dalawa. Yung una is tinatawag na exclusive at ang isa naman is FFA. Ano po yung exclusive at FFA? Ang exclusive is, ito lang po yung nag-iisang third-party collection agency na pinag-endorsan ng bangko na dapat lang maningil
kay kliyente. Samantalang FFA, ang ibig sabihin naman nito is yung free for all. Anong ibig sabihin ng free for all? Lahat ng 36 agencies na accredited ng BSP ay maniningil na sa'yo. Medyo magulo ito kasi halo-halo, rumble-rumble, kung sino-sino ang tatawag sa'yo, malilito ka na at mahaharas ka na. So dun muna tayo sa exclusive. Pupuntahan namin siya, aalamin namin kung anong nangyari sa kliyente. Kung di na nakabayad, magpe-present na muna kami ng tinatawag na demand letter. After ng demand letter, to follow up naman yung statement of account kung saan makikita na ng kliyente yung kabuuang balanse kung 3 months na siya hindi nakakabayad, including the penalties at interest. Okay, kapag hindi pa rin na-comply, that's the time na papasok naman si final demand letter. Si final demand letter, ito na yung time na makikita mo na sa final demand letter mo yung whole outstanding balance ng kabuuan. Ngayon, paano namin ginagawa yung repossession? Dalawa ulit ito. Una, sa kaming mga third-party collection agent, mga repossessor kami, kinakailangan namin mag-execute ng tinatawag na voluntary surrender. Ipe-present namin to sa kliyente, dapat niyang pirmahan, kasi hindi kami po pwedeng mag-recover ng property nang walang pirma ni kliyente. And the other side naman is the sheriff, yun naman yung mismong extreme case na yung doon na pumapasok si Rule 60 of Rules of Court, yung replevin case or yung writ of replevin. Mamaya isang tabi na muna natin yan. Pag-usapan na muna natin yung repossession. Ang repossession kasi, ang unang-unang procedure na ginagawa namin dyan, i-check namin yung status ng sasakyan kung good running condition ba or hindi na tumatakbo. Kung nabaha ba siya or na-involve sa earthquake or na-involve sa mga sunog, ganon. So after nun, may dala kaming checklist. I-check namin lahat. Kasi pag nirepossess namin siya, may choice pa rin si client na kunin ulit ito sa warehouse o sa stockyard. I-check namin kung anong brand ng gulong, anong brand ng battery, kung meron bang mga brand ng seat cover o may dashcam na naka-install or meron siya extra tire. Doon na pumapasok yung checklist namin. So pagka na-check namin siya at nakita naman namin good, pipirma na namin to, receiving copy, and dadali na namin sa warehouse. That's the time na medyo magiging mas tight na yung security namin dahil ipe-present na namin siya kay warehouse. Ngayon, ito na pumapasok yung black movement ng mga iba kong nakasalamuha sa ibang third-party agency at saka mismo mga kasama ko. May time kasi na instead na idiretso nila ito sa warehouse, gumagawa sila ng way na hindi nila ide-declared kung anong brand ba ng battery ito. Let's say for example, madali lang naman namin malaman kung bago yung battery, kung Motolite ba siya. Isinoswap ito yung mga black movement na isinoswap ito sa mas pangit na battery or di kaya sa luma na at kukunin. Ngayon naman, ganun din sa mga gulong na sadyang napagkakakitaan ng iba o kapwa kong repossessor. And worst case, meron pa dyan mga naka-installed na mga dashcam na wala nang pakialam si client, ang mamahal nun. Talagang yung medyo repossessor na loko-loko, is kinukuha na siya. So sa madaling salita, qualified theft. Kaya ako nandito para maging aware din yung mga kliyente kung ang plano ba nila is pag mag-voluntary surrender ba, i-check din nilang mabuti yung kanilang sasakyan. Harap at likod, loob at labas. Baka mamaya kasi may plano ka pa palang kunin o bawiin sa bangko, pag nagka-fund ka na, is may napalitan na pala. Yun yung isang gusto kong i-voice out na dapat nang matigil. Number 2 naman, ito naman yung worst, yung Rule 60 of Rules of Court, yung replevin case. Sheriff kasi ang nag-assist dito. Medyo mabigat na siya dahil kinakailangan mo nang ibalik yung sasakyan, no? Kasi kung hindi mo siya ibabalik, mas matinding kasong kahihinatnan mo. At the same time, pag naibalik mo man siya, may tendency na pababayaran pa sa'yo yung mga natitirang balanse kasi may kaso ka na nga. Kasi nagamit mo na yung sasakyan o yung bahay o yung motor
na nag-depreciate na yung value. Kumbaga, lugi na si bangko na hindi na siya maibebenta. Let's say for example, magbigay tayo ng specific na sasakyan, Toyota Vios, yung nagagamit ng karamihan, no? As far as I know, 882,000 yata siya, up to 900,000 ang brand new. So, syempre, ipapaloan siya ng bangko sa'yo or ng financing institution like Toyota Financial o TFSPH, naman yung finance lease. Um, Diyan kasi, ah, pag hindi mo nabayaran, lugi na agad sila, hindi na lang maibebenta yun sa tamang presyo for the future. Yun lamang po. At saka, isa pa, no, ang focus tayo sa auto loan muna. Sa auto loan kasi dalawa rin ang klase ng loan diyan. The first one is yung auto loan. Ano po ang ibig sabihin ng auto loan? Nakapangalan sa yung sasakyan, naka-address sa yung sasakyan sa mismong bahay mo, pero sa mismong ORCR nakalagay doon yung encumbered. Ang ibig sabihin ng encumbered is yung original document, nakaprenda pa yan kay bangko, ibibigay siya sa iyo after mo ma-full payment. So to make it short, property pa rin siya ng bank or nakaprenda, hulugan siya. And the other one is yung finance lease o yung leasing. Magbigay lang tayo ng specific para mas madaling matandaan ng mga kliyente. TFSPH kasi Toyota is mabenta. TFSPH is leasing yan. Kung mapapansin ninyo sa ORCR ninyo, ang TFSPH is nakapangalan sa'yo pero sa gilid ng pangalan mo nakalagay is TFSPH Lease to Juan de la Cruz. Anong ibig sabihin nun? Pero ang address nun naka-address pa rin kay 32nd GT Tower Makati. Bakit ganon? Ganito po kasi yan. Kapag leasing kasi ang sasakyan, no, nananatili pa rin siyang pag-aari o pinapaupahan lang ng Toyota hanggang sa matapos. So, sa madalit salita, rent to own. So kapag ka rent to own, hindi na siya na-settle, mas madali siyang makuha compared sa mga auto loan kasi nga, iyon is encumbered. So baka malito po tayo, no? Ulitin ko. Ang encumbered kasi, once again, nakaprenda ang utang mo kay bangko, yung mismong sasakyan. Samantalang dito is inuupahan mo lang na mas madali siyang makuha. Kaya sa mga naka-Toyota financing dyan, mas maging tight dapat kayo at mas maging mas maging strict kayo sa pagbabayad. As much as possible, kailangan updated din pati insurance ninyo eh. Mas maganda kung advance pa kayo kasi talagang mas mahigpit sila. Para sa information po ng manonood natin, ibig sabihin ng repossession po is kapag hindi na nakapagbayad yung taong nag-loan nung car, property, house, or even motor, tas nakapag-submit na rin kayo ng mga documents, ng mga demand letters, and all. Dalawa yung nabanggit niyo po na parang repossession process na pinagdadaanan, which is yung number 1 is yung voluntary surrender. Nabanggit nyo kanina na minsan kahit hindi pa nakakapirma yung client, kinukuha na po yung ibang mga gamit sa loob po ng sasakyan or parang parts po ng sasakyan without the awareness po ng client. Tama po ba yun? Correction lang doon sa naging tanong at sa statement ko kanina. So, may nangyayari, hindi naman siya madalas kasi ako sa grupo ko, I am very strict kasi ako yung tumayong team leader ng grupo namin. So kapag kasi may mga nakita na kami sa sakyan na cleared na, talagang hinahayaan ko kung ano yung nakuha namin ni ultimo Colgate dyan o ketchup dyan ng mga fast food, hindi namin ginagalaw. Ang nakikita kasi namin sa ibang grupo na sa mismong company ko at sa ibang grupo na kalaban namin, nakikita ko na talagang pinapalitan nila. Halimbawa, nabawi na namin itong sasakyan, napirmahan nyo na. Wala kang kaalam-alam na hindi namin tsinekan kung anong brand ng gulong yan o ng battery yan. Siyempre sa haba nun, dahil emotionally ka na kumbaga emotionally stressed ka na nahatakan ka na pipirma ka na lang di ba? So, wala ka ng ka-aware-aware kung ano yung mga pinipirma ng kapwa ko repossessor doon o yung mga chinechekan on the checklist. Tama ho kayo. May mga time na nagsaswap, may mga time na pinapalitan, pero hindi talaga lahat. Kasi sabi ko nga sa iyo, ang bangko is napaka-strict. Kapag nahuli ka ni ultimo ng kahit ng guard
o may magsumbong sa'yo na kapwa ko repossessor, automatically termination ka at may nakaabang kang kaso sa labas na which is qualified theft. So kapag hindi po pala umabot sa, kunwari po, na bigyan ng voluntary surrender letter na kung hindi na po nilang kayang bayaran, pwede nilang i-voluntary surrender. Meaning po nun, hindi na po sila responsible para bayaran pa yung mga remaining balance po na hindi na nilang kayang bayaran. Pero kapag dumating na po siya dun sa pangalawang repossession process na nabanggit niyo po, which is yung sa korte na po, no? Tama po ba? Responsible pa rin po sila na bayaran yung natitira pa pong balance na hindi po nila hinulugan for the past few months. Tama po. Tama. Ang voluntary surrender kasi is parang kusang loob mo nang ibinalik. Kumbaga surrender ka na, hindi mo na kaya dahil tapos na yung kontrata. Ang kaakibat naman yon is CMAP o blacklisted sa mga bangko. Doon naman mas may pangil yung writ of replevin. Ulitin ko, replevin case dahil Rule 60 of Rules of Court na ang iiral at ang mag-a-assist na neto is si sheriff. Mas mahirap na to kasi mahahatakan ka na talaga ng sasakyan o ng property o ng bahay at obligado ka pang isettle yung natitira nun. Let's say for example, yung damage ng sasakyan o yung damage ng bahay. Bakit ganon? Itinurn over sa'yo niyang brand new. Mas mahirap. Kaya kung ako sa'yo at sa mga manonood natin, kapag ka-aware kayo na hindi nyo na kayang bayaran, that's the time na i-voluntary surrender nyo na. Baka pwede niyo rin sa amin masabi, sir, kung ano po yung karapatan ng isang borrower or yung nag-loan ng property or car or motor kapag po repossession case na po yung kinakaharap. Good question, no? Actually, ang ganda ng tanong mo. Ang karapatan ng kliyente is sumasaklaw pa rin siya sa 1987 Philippine Constitution under Article 3, Section 1. Ano ito? So, no person shall be deprived of life, property, and liberty without due process of the law. So, ang dami kasi nating mga kliyente na walang knowledge sa batas talaga at hindi naman natin sila masisisi. At yung iba naman talaga may mga alam. So, may tendency na kapag ang isang kliyente ay humingi pa ng palugit, kailangan talaga natin siyang pagbigyan. Meron pa nga akong na-experience before, no, na talagang nagawa na namin lahat, napadala na namin siya ng statement of account. Ang proseso kasi niyan, magpapadala kami ng payment reminder, statement of account, kung ilang buwan na hindi nabayaran, initial demand letter at final demand letter. So yung apat na yun, pag hindi na-comply, dito na papasok yung endorsement letter at saka yung notice of termination or notice of the default ng kontrata na kung saan obligado ka ng pinapabayaran na ang buong balanse. So halimbawa, 1 o 2 taon mo palang nababayaran yung sasakyan mo o property mo, pero napadalan ka na ng notice of default, obligado ka ng bayaran yung remaining 3 years ng isang bagsakan kasi inuobliga ka na ng bangko dahil hindi mo na nga na-settle o hindi mo na nga nakuha yun ng buo. Ngayon, ano ang karapatan ng kliyente doon? Karapatan mong humingi ng tinatawag na restructuring period. So, ano po yung restructuring period? Ang restructuring period para sa mga manonood natin, lahat po tayo may karapatan na humingi ng restructuring sa lahat ng property, motor, kotse o bahay, ni ultimo sa credit card natin kung hindi na talaga natin kayang bayaran yung hinihingi ng notice of default. For example, ang laki na ng balanse mo, pero ikaw emotionally ayaw mong i-give up yung property mo or kaya mong gumawa ng way na mabayaran mo siya, you will be asked for the bank or financing company na I am Juan de la Cruz requesting for the restructuring program of my auto loan with account number blah 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 1, 2, 3, 4. And that's the time na ipapanel interview yan ng financing company o ng bangko kung i-approve ba nila o hindi. Once again, ito po ay subject for approval. Ang restructuring ay isang subject for approval na kung saan igagrant ito pag nakita ng bangko na may kakayanan pa siyang bayaran ang property. Pero kung hindi na, i-disapprove ka talaga. For example, si Juan de la Cruz is nawala ng trabaho, nagkasakit. So si bangko, alam mo naman si bangko, money matters yan, business siya eh. I-disapprove ka na. Pero kung nakita ng bangko na nagkaroon ka lang ng kahit nag-default ka na, pero nakita pa niya na nagraran pa ang business mo, may 1 o 2 kang
family member na OFW na may kakayahan pang tumulong sa'yo, that's the time na i-approve nila yon pero longer term pa. So kung 3 years na naging balanse mo, most likely baka igawin siyang 4 years o 5 years uli, pero yung monthly amortization mo is liliit na. At least hindi ka nahatakan ng sasakyan o ng bahay o ng motor. Sa mga kaso po na nakaharap niyo po regarding repossession, ano po yung madalas na reason bakit hindi po nakakapagbayad yung mga borrower o hindi po nila natutuloy yung paghuhulog po? Ang dami. Unang-una, syempre, financial problem. Number 2, yung pagkalito sa kontrata. Ito, para sa mga manonood, yung pagkalito sa kontrata, kung ang inyong auto loan o sasakyan, property, is naka-auto debit. Aware po ba kayo sa auto debit? Ito yung kusang ikinakaltas sa fund mo o yung PDC, yung post-dated check. Dalawang payment, tatlong klaseng term kasi yan eh. Cash, PDC, post-dated check, o yung ADA, automatic debit arrangement. Ngayon, kapag may time kasi na hindi ka nakapag settle dun sa PDC na yan at na-mislook mo siya, talagang may endorse siya sa third party. Pero kung ang payment mo is automatic debit arrangement o yung cash at religiously naman nakakapagbayad ka at biglang nakat yung pagbabayad, medyo tricky na si bangko dyan. Talagang ipupush niya kay third party na okay, sige, i-follow nyo lang yung collection hierarchy basta maintain nyo lang yung dignidad ng kliyente. Kung kinakailangan, hindi na kaya, bayaran nyo na. Pero once again, ito sa mga manonood, kung PDC, make sure na lalamanan nyo na yung inyong fund bago mag-fall ang inyong due date sa property. Dahil bakit? Once na hindi kayo nakapagpalaman or napunduhan yung PDC nyo o post-dated check ninyo, dalawa ang po pwede nyo makaso, bouncing check o yung BP22, na kung saan mas lumalaki lalo yung problema. Kasi ang BP22, as far as I know, is a criminal case eh. Sir, kapag hindi po ba nakakapagbayad yung borrower, katulad din po ba siya ng other loans na meron din siyang interest, may mga charges? Baka pwede po kayong maikwento sa amin na gusto naman talaga niyang magbayad, gusto niyang ipagpatuloy yung pagbabayad kahit nakaranas siya ng isang financial problem. Pero dahil sa nagpatong-patong na yung penalty, yung hidden charges or interest, mas lalo po siyang nahirapan na makapagbayad. As far as my personal experience sa client, yes, pwede nyo naman siyang i-request ng waiver of the penalty. Pero yung interest is as is talaga siya, nakalagay siya dun sa kontrata eh. So gusto niya talaga magbayad, yun nga yung na-mention ko kanina na you should apply for the restructuring. So kung hindi ka na-approve, pwede mo siyang i-appeal. Ano yung appeal? Gagawa ka ng promissory note letter na I am Juan de la Cruz willing to, I have my disapproval for my restructuring but I am willing to pay my full balance kasi meron akong fund na pagkukuhanan. I'm willing to give up my property. I'm willing to sell my old property para ma-cover ko itong property. May mga ganong senaryo talaga na hindi gini-give up ng kliyente kasi napamahal na sila sa property nila eh. Ibig sabihin po, sir, no, sabi niyo po kanina, nabanggit niyo na kapag po ang isang borrower o nag-loan ng kahit anong type of property, tapos hindi na po siya nakapagbabayad or hindi na siya patuloy na naguhulog dun sa property na yon, nagiging tricky na po si bank. So, napipilitan po siya na mag-assign po ng mga third party na collector para po ma-settle yung kahit anong balance na natitira pa para kay borrower. May instance po ba kayo or parang meron po ba kayong nababalitaan na third party collector po siya tapos umahantong na po sa harassment or masasakit na salita na po or pamamahiya yung ginagawa para po makapaningil? Diyos ko, ang dami. Actually, kasi kami mga repossessor, naturuan kami kung paano namin aralin yung status ng tao. So kapag alam kasi namin, ito this is for the record, naturuan kami ng mga kapwa namin pero hindi ng bangko kung paano aralin yung status ng buhay nung kliyente. Pag alam namin na wala na talagang kakayanan magbayad,
that's the time na sinasabi, oh, ibalik mo na yung sasakyan na yan, ipapa-HPG ka namin, carnapping yan, which is hindi totoo. Sa mga manonood kapag ka meron po kayong third-party collection agency, uulitin ko na nangaharas sa inyo na sasabihin na yung sasakyan mo, isoli mo na yan, mabangga ka sana. May mga ganun ang dami. May mga kliyenteng umiiyak sa akin kapag ka, na ipafile lang ka namin ng kaso ng carnapping, ipapahuli ka namin sa HPG. Hindi po totoo yon. Ang mga third-party collection agency o mga repoman o repossessor ay wala pong kakayanan na magpaalarma ng isang sasakyan, motorsiklo o kahit ng bahay nang walang due process of the law. Katulad ng sinabi ko kanina. That's the thing lang yon na sinasabi nila para ma-push na si kliyente na ibalik yung sasakyan para syempre accomplishment sa trabaho namin, and at the same time, for every repossessed property na nakukuha namin, may kalakihan naman talaga ang incentives po namin o commission basis po kami. Bilang matagal na rin po kayo dun sa industry po ng repossession, bukod po sa nabanggit nyo kanina na meron talaga na umaabot na sa harassment, sa public shaming, baka meron pa po kayong pwedeng ma-share po sa amin na instances or cases po na nalaman nyo na hindi po nasusunod yung tamang proseso ng repossession. Hindi nasusunod yung tamang repossession. Na very nice question, no? Perfect example na lang dyan ng pandemic. Diba? Pandemic, ano po ang sinabi ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte? Nung time na pandemic, lockdown, kasi before lockdown ako nakapasok no? Parang 1 year before lockdown, mariing sinabi ng Pangulo na bawal maningil o bawal mamahiya para sa mga utang. Ngayon, dito na pumapasok yung sinabi niya na Bayanihan Act as One. Kung aware po kayo doon sa mga manonood, Bayanihan Act as One at yung mga staff natin dito, ito po yung hindi dapat tayo naningil. Kasi nga, meron itong pandemic So, na-extend yun hanggang parang 2021 up to 2022. No? Na hindi siya nasunod kasi alam natin lahat nung time na pandemic is stress lahat ng tao, lahat walang trabaho. Anong sinasabi ng mga kasamahan ko doon? Ibalik mo na yung sasakyan niya kundi madedemanda ka. So ikaw, syempre, pandemic na nga, ang dami mo naiisipin. Yung iba, talagang inaabot na lang yung susi sa amin. Hindi na talaga nasusunod. So, kailangan mo nang pirmahan yung voluntary surrender. Talagang quick repossession, mabilisan. Hindi na nasusunod yung pagbibigay namin ng demand letter, pagbibigay namin ng notice of the default, pagbibigay namin ng statement of account. Kasi binlock na kita ni-reverse cycle na kita na wala ka ng pag-asa. Pero hindi namin i-disclose sa'yo, kundi kaming mga third-party repossessor is trabaho din namin na i-inform si client na, ma'am, sakop pa rin po ito ng Bayanihan Act as One. So, kailangan nyo pong mag-apply. Ngayon, kung i-approve po kayo ng bangko, very good. Kung i-disapprove po kayo, hindi. Pero nung sobrang dami, kaya nga lumobo yung ang daming stockyard. Lahat ng bangko actually, punong-puno yung stockyard ng mga nahatak na sasakyan. Kasi that's the time na kaming mga repossessor is Pasko namin yun. Kung sa iba, stress yung naging pandemic, sa aming mga repossessor, at alam to ng lahat, 36 agencies tayo, mga repoman, paldo tayo nung mga time ng pandemic talaga. Hindi natin dinisclose o hindi ninyo dinisclose na pwede pa pala yung Bayanihan Act as One. Kasi ako, as a team leader ng grupo ko, na iinis na nga sa akin yung mga kasama ko, sabi niya, Denver, bakit parang ang standard mo naman? Sabi ko, hindi, kailangan pa rin natin sundin dahil para maiwasan natin yung BSP complaint. Ngayon naman, since wala ng pandemic, makinig po kayo mga manonood, lalo-lalo na po sa Toyota Financial po o TFSPH, no, na mga sasakyan. May mga third party rin kasi na sa ngayon, up to present na, 2026, na may makukulit pa rin na hindi pa rin sumusunod. Nandyan yung haharasin ka pa rin, nandyan yung kahit nagmamaneho ka, hahabulin ka, at sasabihin na, hoy, amin na yung mga sasakyan mo. Kapag ka nakaranas kayo ng ganon, or naka-experience kayo, kuhanan nyo ng video, pwede nyo i-report kay direkta kay Toyota Financial or kay
Bangko Sentral kasi isa na siyang Unfair Collection Act. Kasi meron na tayong batas na ngayon eh. Fair Collection Act na tayo eh. Bawal na yon. Kaya uulitin ko sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, no? Lalo-lalo na sa naka-Toyota Financial. Well, ulitin ko, ang Toyota Financial is napakagandang financing institution, madali sila. Pero yung mga third-party collection yan, 36 agency yan, makukulit talaga na kung saan hahabulin ka, tatakutin ka. Ifo-force towing namin yan. Wala pong ganun, wala pong force towing. Wala pong ipapakarnap, wala pong hahabulin ka na nakamotor. Ireklamo po ninyo pag nakaranas po kayo ng ganun. Sa kabilang banda naman po, sir, sa part naman po ng mga borrowers, may experience po ba kayo na yung nanghiram or yung nag-loan ng property, siya naman po yung umabuso ng sistema para makaiwas po sa obligation nilang magbayad? Marami din. Unang-una yung mga nagmo-move out. So ano yung mga nagmo-move out? Yung nag-loan ng bangko pero lumipat ng bahay, intentionally nila yon. Talagang itinago na yung sasakyan at yung iba kinahoy. So yung word na kinahoy is kanto. Ito yung mga pinarts parts. Hindi lang ito para sa kotse lang, kundi din ito, talamak din ito sa motorsiklo. Na kung saan after the interview, I can show you the proof na may mga sasakyan talaga na naging mapagsamantala yung ano. Meron pa nga instances ako, personal experience ko pinagbigyan ko na ng pagkakataon. Sinunod ko yung collection process. Nakiusap. Actually, disapproved na siya eh. Sabi niya, ginagamit na lang yung sasakyan niya para sa kanyang asawa na may sakit at meron siyang special child na anak for service. Nagulat-gulat na lamang ako. Inano niya, kinahoy niya na pala yung sasakyan. Intentionally niyang tinatanggal-tanggal yung mga parts at naibenta niya na. Yun yung time na umaabuso na yung kliyente. Ibig sabihin, sir, minsan yung mga repossession cases or mga repossession reports po na dumadating sa inyo, madalas po talaga ng senaryo, tensyonado po, no? Meron po ba kayong experience na talagang sobrang tensyonado or umabot na po talaga siya sa confrontation between the repossession agent at saka yung borrower po? Yes, napakarami. May galit sa amin, may gusto kaming tagain. Totoo yun, totoo. Meron that sa time na pumasok kami sa compound. Sabi, hindi na kayo makakalabas ng buhay dito. May time na pinagsaraduhan kami. May time na binunutan na kami ng kutsilyo. At may time na talaga nagtawag ng buong kamag-anak. Yung pala, wala kaming ka-idea. Yung buong barangay, sila pala magkakamag-anak. And sa kabilang banda, meron din naman na mga emotional talaga. I can show you the proof later na mga nag-iiyakan na. Talagang ako bilang tao din, marami rin ako na-experience na talagang mga kinukuha ko, hinahatakan ko ng sasakyan o ng motor is talagang umiiyak kasi yung iba gamit nila sa Grab, iba gamit nila sa Angkas o Joyride, talagang umiiyak talaga sila. Later, I can show you na may proof. Paano niyo po hinahandle po yung mga cases na ganito na, yun nga po yung mga pamilya na umiiyak na, galit, or kaya desperado na po talaga sila sa situation nila? As a repo man po dati, ano po yung ways niyo po para i-handle po yung ganitong tensyonadong sitwasyon? Rebat lang namin based on the contract. Ano po ba nakapaloob sa kontrata ninyo? Monthly po yung payment. So kapag ka monthly yung payment niya, dapat po nakakapagbayad kayo monthly. Ngayon, aware naman kayo na hindi na kayo nakapagbayad, that's the time na kailangan na pong i-recover yung sasakyan or yung motor o yung bahay na tinitiran ninyo. Babase lang po tayo ulit sa kontrata. Re-request kami kay financing or kay bangko ng kontrata. Ito po yung pinirmahan ninyo. Xerox lang po yung dala namin, pero ito po yan, pinirmahan nyo noong 2018 o noong 2019, pero hindi po nasunod. Sir, pasensya na, pero makikipag-usap pa kami. No, wala na tayong dapat pag-usapan. Ito po, ano po yung napirmahan ninyo dito? Wala. Talagang, follow the contract. Sir, bukod po sa mga na-share niyo po na kwento niyo po na humaharap kayo sa mga taong galit, desperado, umiiyak na po, may pwede po kayong ma-share po sa amin na isa pa pong mahirap na part ng pagiging isang repo man? Mahirap na part, actually, emotion din. Dahil syempre kailangan mo ring ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ng client. Lalo-lalo na kung sentimental yung kanilang bahay, sasakyan o yung bahay. Isa sa mga mahirap na part diyan kapag nareklamo po
ang mga repossession or repossession company at repo man na katulad namin kasi ang laki po ng penalty nito sa BSP. Parang nasa 100,000 yata yung mga harassment. Dati-dati pa ha, yung time namin. Kaya mahirap dito yung ano, mahirap i-balance yung yung emotion. At the same time, isa sa napakahirap kapag kayo mga kliyente nagtatago na. Doon na kami gumagamit ng social media. So pinupuntahan namin yung first address, kailangan namin alamin kung saan siya lumipat. For example, dito sa San Juan, lumipat na raw siya ng Tagaytay. May time and effort pa kami na pumupunta pa kami ng Tagaytay para lang doon. So, yun po yung mga mahihirap, yung mga nagtatago na. Pero sa mga bahay, sa mga housing loan, wala naman po kaming na-encounter na mahirap kasi pagpunta namin nandun lang talaga sila. Or else, yung iba naman, nagtatago lang talaga sa loob ng kwarto. And sir, nabanggit niyo po kanina yung about po sa property na house loan po, no? May mga instances po ba na pwede niyo pong ma-share sa amin na isang specific case na sobrang mahirap po yung naging repossession process niyo po sa property or house loan po? Based on my personal experience, as I mentioned, hindi naman ako nabigyan ng ganun karaming account sa housing loan eh. So, only knowledge lang ang alam ko dyan. Ang knowledge lang kasi yung mga kasamahan ko is nahirapan sila nung time na pumunta sila doon, ang dami-daming hinahanap. Yung pala, wala kaming idea na yung kliyente pala is kapatid ng abogado. So alam naman natin kapag ang abogado is pumasok na sa eksena, more on legality siya eh. Ang daming hihingin sa'yo. So kami, mga repossession, third-party collection agent, ang tanging alam lang namin is to recover ng bahay. So sa case ko, on my personal case naman, naging smooth naman yung nag-iisang account ko sa housing loan na kung saan na magmamigrate na kasi yung family. So ang dali ng transition. So pagpunta namin doon, hindi na kayo nakabayad ng 2 taon. Ano po nangyari sa ang response nila sa amin is ginamit na kasi namin yung fund, magmamigrate namin sa Amerika. Okay, we will give you 2 weeks para maano na yan, lisanin na yan, iwan nyo lang ng walang sira, kumpleto yung mga bintana dyan, yung tiles dapat hindi basag, yung banyo sana hindi wasak-wasak, yung mga sink dapat hindi nyo binuhusan ng mantika, ganon. So open ko lang, no. Yung iba kasi mga kasama ko ganon yung kinukwento sa akin. Kaya masyado kong tinatanggihan ng housing repossession kasi may time na pupunta sila doon, sobrang buong compound na or buong kamag-anak nandan, aawayin na. Yun yung time na sinasabi ko sa'yo na talagang napakatindi na ng emotional. Tapos, malaman-laman mo, aalisan nila yung property. Ang ginagawa nila, binubuhusan nila ng semento yung mga drainage o na mantika, sinisira yung mga na, na dapat natin mapag-usapan ng more time. Para naman po sa mga viewers po natin na, ayan, currently is patuloy po na nagbabayad sa kanilang car or any property loan. At sa mga tao din po na nagbabalak kung kumuha ng sasakyan or any kind of property. Ano po sa tingin niyo yung advice po na maibibigay niyo po sa kanila para maiwasan po na umabot po yung situation nila sa repossession po ng kanilang property? Una, para sa akin na mamuhi lang tayo depende sa kung ano yung kaya natin. Kasi tayo Filipino, kapag may sasakyan tayo, parang ang proud natin. Tama ba mali? 'Di ba? Na mamuhi lang tayo kung ano yung means natin. So, kung kukuha tayo ng mga sasakyan o motor, siguraduhin natin na financial ready tayo, financially prepared. Kung sasakyan naman, kung ipapasok mo ito sa business like TNVS or yung mga Lala Move na yan, yung mga cargo na yan, make sure na meron tayong pondo. At kung para naman sa bahay, make sure na hindi lang talaga savings ang meron ka ring talagang business na susuporta sa panghulog mo. Bukod po dun sa sinabi niyo po na living beyond the means or pamumuhay na sobra sa kaya po nila. Ano po yung isa sa mga nakikita niyo pong pattern na pinakamaling ginagawa ng mga borrowers or property loaners kapag nagkakaroon na sila ng problema po sa loan nila? Minsan kasi tinatakasan na lang nila eh. Akala kasi nila walang balik.
So, yun nga, sinasabi ko, ang dami nagmo-move out. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa mahigpit yung yung repossession. Unlike sa ibang bansa na talagang forced towing ang ginagawa. Meron dyan, karamihan sa mga kliyente, intentional na kumukuha ng motor o ng kotse na talagang intentional nilang hindi bayaran. Kasi yun yung mga may idea na, yung mga may natututo na. Kahit ako, actually, pwede kong gawin yan. Pero syempre, hindi ko ginagawa dahil syempre, alam naman natin kung ano yung po pwedeng kahinatnan eh. Sir, sa tingin niyo po, sapat po ba yung mga kasalukuyang regulations or existing policies para protektahan po yung parehong borrower at mga financing companies po? Hindi ganun katibay ang ating batas sa Rule 60 of Rules of Court at hindi rin ganun ka sa ngayon sa borrower pa lang dahil sa Fair Collection Act ni Senator Padilla, Robin Padilla, no. Pero sa mga bangko, medyo parang abono sila ng abono. So, kung meron man dapat na sana paigtingin yung batas. Unang-una, syempre, pag kumuha, kailangan mo ng parking. Number two, make sure na financially stable ka. Kasi yung iba, based on my experience, nagbabayad lang daw talaga sila sa ahente. Daw ha, wala naman akong base evidence. Mismong kliyente ko nagsabi na, sinabi ko, ma'am, I am here to repossess your vehicle. Bakit po Ay sir, kasi ganito 5,000 lang kasi dinown ko dito para sa BIOS Nagbigay lang ako ng 10,000 kay agent Siya nang nag-approve. Paano po yan? Wala po kayong parking. Nasa looban kayo ng sakyan. Ay, ginawa na lang po ng paraan ng agent namin ng ganitong brand. So, ano pong kapalit? Ano pong naging kapalit ng ano bang ginawa sa'yo? Dinoktor ng mga agent ko yung application ko, naglagay sila ng parking, etc. Ganon. Which is talagang open secret. Open secret. Kaya kung mapapansin mo, ang dami mga sasakyan nakaparada sa labas, di ba? Yung iba nasa looban pa. Yun. Yun yung mga bagay na dapat amendahan natin na talagang kung kukuha ka ng sasakyan, specifically four wheels, dapat may parking ka. Ayan, sir, dahil nasabi niyo po kanina na hindi pa po gaano mahigpit po yung batas natin pagdating po sa repossession sa side ng borrowers, pati po sa mga collectors and financing companies. Kung may isang bagay naman po kayo na sa tingin niyo kailangan pong mabago sa sistema para po maging patas po yung mga policies or regulations pagdating po sa repossession, ano po sa tingin niyo yung gusto niyo pong baguhin po? Siguro, ang that's what figment of my imagination kung sasabihin kung magiging patas. Kasi, ang hirap kasi kung ako lang ang magsasabi ng ganito Pero dapat, aside from sa sinabi ko, mabuhay ng kung ano yung means natin, kailangan maging patas din talaga lahat ng mga kliyente at saka yung mga ahente. Kasi sila yung sila yung punot dulo ng mga ito Ayan, sir. Para po sa mga viewers po natin na may sasakyan or kasalukuyan pong nagbabayad ng kanilang property loan, mapa-house man yan, motor, sasakyan, ano po yung final message niyo po para sa kanila? Final message ko sa kanila, stick to the payment, stick to the contract, at saka isa pa, pag dumating sa time na hindi niya na kayang bayaran, iwasan natin yung assume balance, yung pagpapasalo ng property. So, ang daming naging scenario yan, kaya ako nandito para malabanan din yung assume balance na yan dahil masyado ng talamak. Actually, ilang beses na siyang natulfo, 2 tulfo, Ben at Rafi, naresibo na siya kay Emil Sumangil, at saka ang dami Iwasan ninyo yung assume balance. Pag hindi na kaya, i-let go. Kung kaya pa, makiusap kay bangko. Kung may payment adjustment o may payment restructuring, kung approve or disapprove. Kapag disapprove, wag nang hanap ng paraan para assume pa kasi mas malaking problema pag na-assume. Sir, ano po yung assumed balance? Baka pwede niyo po siyang ma-expand pa po. Ang assume balance kasi ito yung mga tao na nagpapasalo ng kanilang property. For example, sasakyan na lang para mas mabilis at maunamaan. Dito na kasi pumapasok and I can show you the proof later na may mga talon kasa. Ang talon kasa kasi at assume balance, hindi na sila nagkakaparehas. Kung si Juan de la Cruz ay kumuha ng isang sasakyan na hulugan
at pina-assume niya ito kay Pedro Guevara. Pag hindi pinayaran ito ni Pedro Guevara, ang hahabulin pa rin ng bangko si Juan de la Cruz pa rin. Samantala si Pedro Guevara, he can still enjoy the privilege na gumamit ng sasakyan na inassume niya lang. Or else, ang masama, walang idea si Juan de la Cruz na si Pedro Guevara pala ay isang member ng syndicate na ang gagawin niya, ipapasalo niya ulit ito sa iba, which is mga karatig probinsya na walang kaalam-alam. Ang dami po niyang case ng ganon na itong si Pedro Guevara na to, inassume niya kay Juan de la Cruz yung sasakyan at ibinenta niya sa mababang halaga. At ito namang sumalo na si pangalanan na lang natin Jojo, wala na silang ka-idea na ito pala ay hindi na nababayaran ng bangko. Kawawa yung Jojo na kumuha ng pangatlong sasakyan dahil nga hindi na ito nababayaran. Yung assume balance kasi na yan masyado pong malawak, dapat po talaga siyang matigil. At yun yung, sorry, nakalimutan ko kanina na yung tanong mo, na kung meron mang babaguhin sa batas, dapat talaga doon na bawal, maglagay sila ng bawal assume law o anti-assume law, na kung saan nabibiktima ang mga kawawa nating client o kliyente. Paano ito nagraran? Mamaya, I can show you sa Facebook natin na may magkukuha ng sasakyan, hindi na nila intentionally, hindi na nila kukunin yung hindi nila babayaran, tapos ibebenta nila. Pwede lang silang pumunta sa casino, or ang dami kasi dyan sa casino na nagsasanla kunwari na sasakyan, magugulat ka, Fortuner, 200,000, may Fortuner ka na, no? Pero wala kang kaalam-alam na yung Fortuner na yon is hindi mo alam kung nabayaran ba sa bangko or hindi. Ang masaklap dyan, kung binago na yung papeles. Sa assume balance kasi, nabuo na silang sindikato eh. May mga step 1 na sila, step 2 na kung saan pinapalitan na yung mga nasa papel. Ni ultimo, wala akong idea bakit ganun sila katalamak. Kahit sa LTO, minsan narirehistro pa nila. Ayan po, sir. Ibig sabihin, sir, kapag ganito yung mga nangyayaring mga cases or mga situations, sobrang halaga po talaga para sa part ng maglo-loan ng any property na basahin po talaga yung kontrata tsaka kung ano talaga yung included doon. Ano po sa tingin niyo yung masasabi niyo pong mahalagang malaman ng ating mga viewers na nagbabalak na mag-property loan or kasalukuyang pong naguhulog ng kanilang property loan? Ganito kasi yan eh. Sa mga naguhulog, wala naman tayong magiging problema kung nahulugan naman eh. Pero ito, makinig kayo, lalo-lalo na sa mga viewers natin, lalo-lalo na sa mga police, men in uniform, at lalo-lalo na kayo mga teachers. Kayo po yung target ng ng mga assume balance syndicate at saka yung mga benta approval. Yung mga assume balance na yan na kung saan kukunin nila sa'yo pero magugulat ka, nakapost na online, wala ka ng control doon, obligado ka pa rin bayaran yon. Magugulat ka na lang, kakasuhan ka ng bangko. At ito naman po pumapasok yung benta approval. Halimbawa ako, na-approve ako ng isang auto loan o motorcycle loan. Yung benta approval na yan, yung scheme na yan, babayaran lang ako ng ahente o ng ibang tao para bayaran yung approval ko kay bangko. I-release ko yung sasakyan o yung motor, pero sila na ang maglalabas dun sa kasa, sila na magpapatuloy. Pero without knowing na ang nakadil na muna pala is malaking sindikato na pala talaga. Ibig sabihin po, sir, kapag po pala mahalaga talaga na sa part ng ating mga loaners, mga property loaners, pati po ating mga borrowers, mahalaga rin na aware po sila sa mga legal rights or yung mga nangyayari po na katulad po ng sinasabi niyo po na sindikato na pala, tina-target na po pala sila. Para po sa ating mga viewers, para po maiwasan po yung mga ganitong klaseng situation or problema pagdating po sa kanilang pagbabayad ng property. Ano po yung final message niyo po? Never ever deal with the strangers. Yun lang talaga. Kasi naawa ko sa mga nabiktima ng mga assume balance talaga at saka benta approval. Yun po yung final message ko sa kanila. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!